Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God Every Day. Halina po at sabay nating buksan ang ating puso sa salita ng Diyos. Kapatid, may tatanong ako sa iyo. Pareho ba tayo kapag kaharap natin ang isang tao o kapag nakatalikod na siya? Kasi po madaling maging mabait kapag kaharap natin ang isang tao. Madaling ngumiti, madaling magsabi ng, nandito lang ako para sa iyo. Pero, ano ang nangyayari kapag wala na siya? Minsan, maganda ang pakitungo natin sa harap. Pero iba na kapag nakatalikod. At ang mahirap pa dito, minsan hindi natin namamalayan na ginagawa na pala natin iyon. Hindi naman lahat ng disagreement ay betrayal. May mga pagkakataong kailangan nating magsabi ng totoo. May kailangang i-correct. May problemang kailangang harapin. Pero may malaking pagkakaiba. Honest confrontation speaks to the person because it seeks restoration. While betrayal speaks about the person because it seeks self-protection, revenge, or personal gain. Kaya kailangan nating mag-heart check. Dahil minsan, mas iniingatan natin ang image natin kaysa ang relationship natin. Maaring mabait tayo sa harap ng tao dahil ayaw nating magkaroon ng conflict. Pero kapag wala na siya, doon natin inilalabas yung totoong saloobin natin. At dito tayo pinaalalahanan ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm chapter 15 verses 1 and 2. O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell in your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Pansinin po natin yung praise dito. Speaks truth in his heart. Ibig sabihin, ang tunay na integridad ay hindi lang tungkol sa sinasabi natin sa harap ng tao. Nagsisimula ito sa puso. Kung ano ang nasa puso natin, iyon ang unti-unting lalabas sa ating mga salita at kinikilos. Kaya napakahalaga ng tanong na ito. Mapagkakatiwalaan ba ako kahit wala ako sa harap ng taong pinag-uusapan? Isipin natin si Jesus. Alam niya ang kahinaan ng kanyang mga alagad. Alam niyang itatatwa siya ni Pedro. Alam din niyang ipagkakanulurin siya ni Judas. Pero hindi niya ginamit ang kanilang kahinaan para ipahiya sila. Nanatili siyang tapat sa kanyang misyon at sa kanyang pag-ibig. At nang magsisi at maibalik si Pedro, hindi siya tinalikuran ni Jesus. Muli niya itong pinagkatiwalaan. Iyan ang klase ng katapatan na nais ng Diyos na makita sa atin. Kung may problema tayo sa isang tao, kausapin natin siya. Kung kailangan ng correction, sabihin natin ng may katotohanan at pagmamahal. Pero huwag nating gamitin ang kawalan niya para sirain siya. Dahil ang tunay na katapatan ay hindi lamang nasusukat kapag madali ang maging loyal. Faithfulness is revealed when no one is watching. Kaya ito ang gusto kong iwan sa iyo ngayon, kapatid. A faithful heart honors people both in their presence and in their absence. Kung iba ang sinasabi mo sa likod kaysa sa sinasabi mo sa harap, heart check time. Tanungin mo ang sarili mo.
Pareho ba ako sa sinasabi ko tungkol sa isang tao kapag kaharap ko siya at kapag wala na siya? May tiwala bang ibinigay sa akin na nasisira ako sa pamamagitan ng aking mga sinasabi? At kapag may problema ako sa isang tao, pinipili ko bang kausapin siya o pakipag-usap siya? Ngayong araw, subukan natin ito. Kung may taong pinag-uusapan nang wala siya, huwag na nating dagdagan ng kwento. Kung may concern tayo, kausapin natin siya, hindi ang ibang tao tungkol sa kanya. At magsabi tayo ng mabuti tungkol sa isang tao kahit wala siya para marinig iyon. Dahil minsan, doon talaga nasusukat ang karakter natin. Ang tunay na katapatan ay hindi lamang kung ano ang pinakikita natin sa harap ng tao, kundi kung sino tayo kapag wala nang nakakakita. Amen po ba? Sige po, manalangin po tayo. Lord, patawarin mo ako sa mga panahong hindi ako nagiging tapat sa aking mga salita at relationships. Linisin mo ang aking puso mula sa anumang desire na makapanira, makapanlinlang, o protektahan ang sarili ko sa kapinsalaan naman ng iba. Turuan mo ako magsabi ng katotohanan ng may pag-ibig. Ingatan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin at maging pareho ang aking pagkatao sa harap man o sa likod ng iba. Gawin mo akong taong ang katapatan ay sumasalamin sa karakter ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Heart Check. At tandaan po natin, same heart, same truth, same integrity. Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook. At pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel. At huwag din po nating kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka kasi ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala din sa isang taong nangangailangan ito ngayong araw. Kaya hanggang sa muli po, God bless you.